Sige. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa. At muli, naririto tayo. At sama-sama, nagkakaisa tayo na tayo ay sama-samang mananalangin sa ating Panginoon. Isang malaking pribileyo na binigay ng Panginoon sa atin ang mga bagay na ganito. Pagkat nagbukas ng pintuan ng Diyos para tayo madaling makalapit sa Kanya. Pintuan na tayo makakapanalang, madaling lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Hindi po isang baliwala ang mga bagay natin ginagawa pagkat ang kinakausap natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo lumalapit sa Kanya. Pagkat ito naman ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga, ang gusto ng Panginoon na patuloy tayo lumalapit sa Kanya. Ano man sitwasyon ng buhay natin, dapat patuloy tayong nananalangin sa Panginoon. Kung tayo naman ay pinagpapalang ng Diyos, lalo pa po tayong, sabi nga, lumapit sa Panginoon at pagpasalamat. Hallelujah. Kung ano man pagsubok na dumadating sa ating mga buhay, lalo ka pang lumapit sa Panginoon. Pagkat ang Panginoon lamang na siya makakatulong sa iyo at siya magbibigay ng kalakasan sa atin. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew 11:28, 11:28, sabi nga, ayos ng Diyos na patuloy tayong lumapit sa Kanya, ano man ang kalagayan natin, sapagkat siya lamang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kalakasan natin physical na katawan at spiritual. Sabi nga, ano man sa Matthew 11:28, lahat kayong napapagal, nahihirapan. Hallelujah. At bibigyan ka tayo ng kapahingahan ng Diyos. Kaya ang panalangin ay isang magandang bagay na binigay sa atin ng Panginoon, huwag po natin babaliwalain. Nung bigay din ng isang personal requirement sa atin bago tayo lumapit sa Panginoon. Amen? Yung mga kapatid natin na hindi nakakasama dahil nagtatrabaho, hindi tayo pinagpala ng Diyos ng trabaho para malumayo sa Panginoon, kundi pinres tayo ng Panginoon ng trabaho para ilapit natin ng Diyos sa ating pinagtatrabahuan. Amen? Praise God. Sa pamamagitan ng panalangin, sabi nga, doon mo magagamit ang Panginoon, hallelujah, sa lahat ng bagay. Ito yung, meron tayong may 4 na requirement na tayo ba nalaman at bago tayo lumapit sa Panginoon, tayong manalangin. Ang unang-una po, ano po ang una? Ito ay ang purity of heart. Kailangan malinis na puso. Hallelujah. At pag tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Yan po yung unang requirement. Purity of heart. Ito mababasa natin sa Psalms 66:18-19. Uh, 66. Chapter 66, verse 18-19. Salmo. Awit. Ang sabi po rito sa Awit 66, 18-19, kung sa kasalanan ko'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay ako dininig ng Diyos sa aking dalangin. Ako ay sinagot. Purihin ang Diyos. Siya ay pupurihan sapagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan. Sabi nga rito, kung nagpapatuloy siya sa kasalanan, hindi talagang diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Sabi nga, diba sa Isaiah 59:2, dahil sa ating kasamaan, kaya hindi madinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Hallelujah. Kaya yun po, kailangan meron tayong pure heart, sabi nga sa Panginoon, malinis na puso pag tayo ay lalapit sa Panginoon. Ang number 2 po, ang binibigay dito ay believing sa Matthew 21:22. Maniwala tayo sa ating panalangin. Matthew 21:22.
Yes. Matthew 21:22. Ang anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Amen? Kailangan naniniwala tayo na ang Diyos ay sasagutin ang ating panalangin. Amen? Hindi lang basta tayo nananalangin. Kailangan maniwala tayo at manampalataya tayo na ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Yun po unang-unang na pangalawa na kailangan nasa ating puso na tayo naniniwala na tunay na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Believing in our prayer. Number 3 po ay pag tayo nananalangin sama, sabi nga po, we pray in Christ's name sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Sinasabi po rito sa John 14:13-14. John 14:13-14. Sabi po rito sa John 14:13-14. At anumang hingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo sa anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Amen? Ay tayo naman nanalangin sa Ama sa pangalan. Kaya hindi nawawala pagkatapos ating manalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi nga Panginoon, hihiling lahat ng panalangin natin ay sa Diyos Ama. Doon tayo humihiling. Kung ano hiniling natin, ang gagawa ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nagpapasalamat na tayo. After na tayo nag-humiling na sa Panginoon sa Diyos Ama, tinapanalangin natin lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Huwag na huwag natin kalilimutan na banggitin ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Pagkat siya yung gagawa sa lahat ng ating mga hinihiling sa Diyos Ama. Hallelujah. Ano na yun? 3 na. Praise God. At ang pang-apat ay mananalangin tayo sama according to His will. Sabi nga, di ba, pag sinabi natin according to His will, di ba? Ganon din si Jesus Christ, di ba? Sabi nga, not my will, but your will be done. Parati wag natin kakalimutan pag tayo nananalangin. Ano ba basahin natin sa verse 1 John 5:14. 1 John 5:14. Sige. Di tayo nag-atubiling lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang hingin natin kung ito ay naayon sa Kanyang kaya. Yes, hallelujah. Diba? Sabi nga rin dito sa may kanya-kanyang translation, sabi nga po rito, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin hindi niya tayo bibiguin. At anumang hilingin natin kung naaayon sa Kanyang kalooban at dahil alam natin pakikinggan nga niya tayo. Kaya po, huwag natin alisin sa lahat ng bagay. Pag tayo nananalangin, isipin natin parati ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng ating pinapanalangin, God's will. Ano man gusto mo, pero titingnan po natin, di ba? Pero ba'y kalooban ng Panginoon? Kaya, papalad tayo, sabi nga po, dahil meron tayong salita ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano tayo lalapit sa ating Panginoon. God bless. Kaya, salamat po. Hallelujah. Yan po yun. Yan po yung 4 na bagay na dapat natin gawin bago tayo ay lumalapit sa Panginoon. Number 1, binigay ko sa inyo, diba? Purity of heart. Psalm 66:18-20.
Tapos believing, Matthew 21:22. In Christ's name, John 14:13-14. Lastly, in Christ's name, John 14:13-14. Lastly, according to His will, 1 John 5:14. Kaya po, yun po na talagang dapat natin gawin. Kasi hindi po baliwala sa ating paglapit sa Diyos. Kita na ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin. Sabi nga ng Biblia, alam na ng Diyos ang lahat natin sasabihin sa Kanya. Hindi pa nga bumubuka ang ating mga bibig. Alam na ng Panginoon na ating pangangailangan. Kailangan, meron tayong malinis na puso sa pagharap natin sa Panginoon. Kasi ang panalangin ay isang pagharap sa ating Panginoon. Nakita ng Diyos ang ating puso. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. At naniniwala tayo, natutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Sabi nga po sa sinasabi ng salita ng Diyos, without faith, you cannot please God. Sa lahat ng bagay, sa panalangin pa lang amang, ay nananampalataya na tayo sa Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya yun po ang requirements para na personal requirements pag tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yung sabi nga, yung pangalawa rito, sabi nga po, yung answer, refuse, cause of, sabi nga po, yung sagot, yung panalangin natin ay hindi tinutugon ng Diyos because of what? Bakit hindi? Number one, kung bakit hindi tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang unang-una po rito yung sin, kasalanan. Nabasa na rin natin ito, diba? Sa 16, awit, hindi muna, yung binasa natin kanina sa awit 66:18. Kung magpapatuloy tayo sa kasalanan, hindi tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Nababanggitan natin yun. Ang pangalawa po, yung selfishness. Ano ang selfishness? Yung makasarili. Sa natin makikita yan sa James 4:3. Ayun natin sa James 4:3. Yung makasariling panalangin, hindi po yun tutugunin ng ating Panginoon. Hallelujah. James 4:3. Sa Tagalog, Santiago. James 4:3. Santiago po si James. 4:3. At humingi man kayo, wala man kayong tatanggap dahil hindi tatangin yung layunin. Humingi kayo upang pagbigyan ng inyong kalayawan. Yes. Sabi nga, alam na ng Panginoon yan. Dahil lang humingi tayo kung sa sarili lang natin, Panginoon, hindi ay tutugunin ng Diyos. 14. Okay, basahin. Luke 18. Tumayo ang Pariseo at manalangin ang ito. O Diyos, tama ba yun? Oo, tama. O Diyos, ipapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba ng mga magnanakaw, mandalaya, nangangaluya, o kaya katulad ng naningin ng Diyos na ito. 2 beses ako nag-ayuno sa 1,000 at nagbibigay rin ako na 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinukutan. Samantala, ang naniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang nakatingin sa langit. Dinadagutan niya ang kanyang bibig at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaki ito'y
umuwi matulig sa harapan ng Diyos. Amen. At hindi ang pariseo sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa Praise God. at papakababa ay Yes. itataas. Ayun ang nating panalangin. Sabi nga po, yung pride, yung alam na ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin. Hindi dapat nating nananalangin tayo para anuhin pa natin ng ibang tao, kundi sa sarili lang natin. Dahil ba't kagaya dito, dalawa yung nananalangin. Yung isa, sinusumbatan niya yung isang nananalangin. Pero yung isa, nagpakumbaba sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, ang pinakadakila sa dalawang ito ay yung isa na dinadaguhan ng kanyang talagang nagmamakaawa siya sa Panginoon. Hallelujah. Kaya tandaan po natin, Namin niya siya yung yes, pag nanalangin tayo, para tugunin natin, Panginoon, ang ating mga panalangin. Alisin natin yung pride natin sa ating puso. Maging magpakumbaba tayo sa Panginoon. Pagkat nakikita niya talaga kung ano ang ating mga pangangailangan. Kaya mga kapatid, salamat po sa bawat isa. Tandaan po natin, personal requirement, at saka yung pangalawa yung refusal of answer prayer. Huwag po natin yan. Kaya maraming salamat po sa bawat isa. At kami po nandito ay sama-sama pong dudulog sa ating Panginoon, kagaya po namin sinasabi sa inyo. Sa lahat ng ating mga kapatid na hindi namin nakasama sa oras na ito, ay kasama namin sa aming kasama po namin kayo sa aming pananalangin sa araw nito. Sa mga kayo naroon, ano man ang sitwasyon ng buhay ninyo, God knows everything. Kasama pa rin namin kayo sa panalangin sa oras na ito. Kaya salamat pa. Salamat sa Panginoon. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Praise God.